Okay, meron na naman po tayong panonoorin mga kapatid. Ito'y galing sa Banat News Updates. Nasa description yan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng mga balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal ang title po nito, Breaking News Paktay na. Nagulantangan lahat sa big pasabog ni BP Sara Ted Pailon alas pinakita na. Yan, question mark. Alamin natin kung ano ang meron dito pero kung trip nyo, ay siya nga pala. Shoutout po sa ating mga suke. Ano ba? Suke o ako yung laging bumibili, no? Yan, bilihan natin yan ng mga kailangan natin dyan. Mga sister ho natin yan. Palakpakan po natin. Shoutout mga ateng! Shoutout, yo. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout, shoutout. Okay, i-play na po natin anong meron dito. Let's get down. Ang reaction video na ito ay atin sa inyo ng Fiverr ni Juan, mga kapatid. Nandiyan dyan po, Fiverr ni Juan, may contact number dyan. Baka available na sa inyong lugar. Pag mabagal ang internet nyo, magpalit na kayo. Magpalit na kayo kung mabagal. Okay, i-play na po natin anong meron dito. I-play na natin, ba't wala? Saglit lang ha. Ayan, ito na. I-play na po natin. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Kung wala kayong ninanakaw sa maraming Pilipino, bakit di nyo ilabas ang tunay na yaman ninyo? Sa isang pambihirang pagkakataon nagsalitang muli at tila napuno na ang TV broadcaster at radio announcer na si Ted Pailon. Matapos ang tila pangingipit balikat ng ilang mga nasa gobyerno sa maanumalyang pagpirma sa 2025 budget ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2024. Parang gano'n lang Kitit balikat ba yun? Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, bukod sa tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth at pagtanggal ng budget sa iilang mga importanteng ahensya, tulad ng DepEd at DSWD, hindi raw imposibleng gamitin ang bilyong pesong pondo na inilaan sa AKAP para politikahin or tila magkaroon ng maruming eleksyon sa darating na halalan. Kasi yung AKAP, sabi nga natin, okay naman, pero pag napapanahon po ang eleksyon, tapos magkakaroon ng AKAP, bigayan, tapos meron kasing ganito kapag may AKAP, may may parang magsasalita muna di ba? Sana ho walang ganon. Kung wala naman, marami hong salamat, no? Pero kung meron, wag naman po. Kung may AKAP, yan, wala sanang mga muka, wala ring mga magsasalita. Ang nakita natin kasi nung nakaraan, parang nagsasalita si Romualdez, no? Tapos after nun, syempre, mabibigyan na sila. Sana lang po sa mga ibang AKAP at sa lahat na lang din ng AKAP, no? Kapag magbibigay ho tayo, wag na lang ho sanang may kasamang magsasalitang nagpupolitika. No, o yung mga kakandidato, wag na lang ho kayong magsalita at wag na lang din kayong maglagay ng mga pangalan na malalaki at yung mga litrato ninyo. Di ba? Kailangan AKAP lang, DSWD lang. Walang ibang kasamang mga nakaupo o tatakbo. Tama naman, di ba? Mahirap po kasing ganyan pagka natupad yung AKAP, nandiyan yung budget. Ang lalabas kasi nito, sinasabi dito sa video, base sa opinion na rin ho natin, magmumukha po siyang vote buying na legal. Gagawin siyang legal. Base sa opinion natin at pagkakaintindi natin, ganun ho kasi yung pagkakaunawa ng mga tao. Lalo na kapag kabigayan na, di ba? Anong iisipin nila pag may nakita silang malaking muka at may mga pangalan dun, uy, galing to kay ganire at ganito. Sample lang, uy, ito boboto ko to kasi nagbibigay ng ayuda. Tandaan nyo mga kapatid, ang ayuda ay panakip lamang kapag ka ikaw ay medyo nakakapos. Kaya aayudahan ka. Pero hindi po ito makakatulong para po mapaunlad ang ating bansa. Kumbaga lang to, back up, no? Huwag nyo sanang isipin ng dahil dito uunlad ang ating Pilipinas. Kasi pag naubos ang 3,000 ninyo o 5,000 ninyo, yung ating Pilipinas mababa pa, pa rin, bagsak pa rin ang ekonomiya. No? Yung mga kalsada diyan sa inyo, yung mga tulay, hindi ho yan na matatapos o hindi po magagawa. Yung mga lubak-lubak, hindi po yan na
magiging straight kapag nagbigay po sila ng ayuda. Uulitin ho natin, okay ang ayuda. Pero after nyan, sana mas maramdaman pa ng mga tao kung ano pa yung pwedeng magawa ng gobyerno sa mga mamamayang Pilipino. Bukod sa ayuda, syempre, kailangan din mapababa natin yung presyo, yung kamatis ang mahal. Bumili kami ni Mrs. yung kamatis, 200 per kilo. Gusto ko pa naman yung galunggong, di ba? Yung galunggong, isasawsaw. Ay, wag mo na isawsaw. Galunggong na may konti-konting asin. Tapos, yung kamatis, no? Hiniwa-hiwa mo yung kamatis. Tapos, kahit wag mo nang lagyan ng asin yun, yung magpapaalat na lang dun, yung sa prito, no? Ang sarap nun, mga kapatid, no? Shoutout sa mga OFW natin dyan, di ba? Kasarap nun, no? Tapos yung kamatis ngayon, mahal-mahal na, pwede mo na isanlak. Ano ba naman yan? Tuloy po tayo, no? Kila ating kaya, ating mga ate, shoutout po ulit sa mga nasa picture. Magkano na ba kamatis natin dyan, ha? Mga ate natin, mga sister natin dyan, kamusta naman yung kamatis yun dyan, magkano? Okay, balik na po tayo. At gamitin di umano ang pera para bilhin di umano ang boto ng taong bayan. Sana, Sa nasabing radio program ng veteran reporter, inalantad dito sa publiko kung gaano ginagago ng gobyerno ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagkuha ng pondo mula sa taong bayan. Nako. Ang nasabing pera na dapat sana pinakikinabangan ng taong bayan ay binubulsa lamang ng mga politikong iilan. Nako. Sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ng veteran reporter na si Ted Pailon na patunayan di umano ng mga politikong ito na totoo ang kanilang sinasabi at hindi sila mandarambong. Dahil kung lahat ay kanilang pera at wala silang ninanakaw sa taong bayan, ay ilabas daw nila ang kani-kanilang SAL-end. Narito at panoorin ang matapang na panawag Yung SAL-end ba hindi nadadaya? Sana hindi rin, ano? at pahayag ng veteran TV broadcaster at radio announcer na si Ted Pailon, kung saan kahit may nagbanta na di umano sa kaniyang buhay, sa ilang mga politikong nababangga nito sa tuwing siya ay nag-real talk sa programa ng TV5. Ilan sa mga kababayan natin online ay humanga pa rin sa nasabing TV broadcaster at radio announcer. Matapos isiwalat nito sa publiko ang samut-saring panggagago na ginagawa ng ilang mga politiko sa maraming Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Ayun ang sinasabi ko. Mas malalim ang gustong tumbukin po ni Sir Ted Pailon. Ito nga yung sinasabi ko, yung ayuda, okay lang, walang problema. Pero sir, after po ng ayuda, sana po meron tayong mga big project para sa ating bansa. Gaya na lamang po na mararamdaman, kami naramdaman namin sa Duterte yun eh. Mga bagong to, paglabas namin sa Baclaran, pagdating, uy, yung Baclaran may mga overpass, may mga tulay na rito, ang ganda oh. Ngayon mga kapatid, wala daw mga big project daw ha. Kung meron man, pakilabas naman po doon sa mga kumakampi sa kabila. Sabihin na nating mga makamarkos, ilabas nyo naman yung mga project o yung mga gawain ng ating presidenteng makakapagpa-asenso sa ating bansa. Diba halimbawa, yung mga pledges, ano nang nangyari? Ano yung pledges? Diba pumupunta siya sa ibang bansa? Pagpunta niya ng ibang bansa, makikipag-usap siya doon, tapos sasabihin ng ibang bansa, parang ganito no, correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko malapit to sa katotohanan. Yung ibang bansa na yon, halimbawa sa Amerika, pumunta siya doon, tapos yung mga namumuno, ibang mga leader, sige, magnenegosyo tayo dyan. Ganito yung ating gagawin dyan. Kumbaga, nangangako sila na magnenegosyo sila or basta collaborate na para mapa-asenso yung ating bansa. Pledges, ewan ko kung ano pang ibig sabihin yan. Pero sa madaling salita, ang pagkakaalam ko, base sa opinion ko, ito'y parang mga pangako na pinupuntahan ni PBBM sa iba't ibang bansa na mga sinasabi na magnenegosyo sila dito sa Pilipinas o gagamitin yung pera din ng kabila para magnegosyo dito o magpapahiram ng pera, something like that, at kung ano-ano pa. No? Kung mali man ako, malapit sa katotohanan na
meron na ba talagang mga big project? Yan gusto lang ho naming malaman. Kasi yung mga natatapos na, galing sa Duterte. Magkakating ribbon na lang sila ha? Wag naman hong ganon. Sa amin lang, yung flood control. Ngayon na naman, baka pagpatak na naman yan ng mga bear season, magtatag-ulan na naman. Baka singilin na naman ulit kayo ng panibagong flood control, no? Gawin nyo mga kapatid, ang balita ko daw noon, ang ginawa ng Duterte, ang ating Tatay Digong, yung mga ilog, no, hinuhukay daw nila yon para lumalim. Gumagamit sila ng mga parang bulldozer na mga panghukay ba yun? Para lumalim po yung mga ilog at pagandahin yung mga daloy ng tubig para hindi masyadong mabaha. Yung Pangulo naman natin noon, no? Pangulong Tatay Digong natin, hindi naman siya nangakong hindi na magbabaha. 'Di ba? Hindi naman ganoon Pag hindi niya kaya, hindi na lang niya ipapangako. Ang problema noon kasi, sinasampal ho sa kanya yung 3 to 6 months, mawawala na yung mga nagtitinda ng mga illegal powder, yung mga sumisingot ng mga puti-puti. Yan. Ang problema, yun ang pinangbabara nila, hindi naman niya kaya Ni Tatay Digong ninyo, hindi naman pala kayang burahin lahat Kasi nga, nalaman ni Tatay Digong, garapalan pala, malala na pala ang illegal powder dito sa ating bansa. Pero kahit ganon, maayos po ang kanyang panunungkulan at mataas pa rin ang ratings niya nung siya'y nagtapos bilang isang presidente. Tumaas po yung expectation ng mga tao. Gusto na po nila ngayon na kapag may presidenteng darating, may mararamdaman sila. Hala ko, umiiyak yung palangga ko. Nakanta-kanta pala. Alright, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Tumutok lang tayo mga kapatid. Alamin pa natin ang mga ibang balita. Alamin pa po natin. Tuloy-tuloy na natin to Dire-diretso na po. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Tuloy-tuloy ito Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, correct 100% Manong Ted. Sana po matapos na itong kahirapan, lalo na ang mga buwaya na walang kabusugan. Kurakot dito, kurakot doon. Tama ka Sir Ted Filon at tama rin ang sinabi ni Tatay Digong na pagpasok sa Malacanang, naka-Seiko watch, paglabas naka-Rolex na at dati nakatama raw FX. Ngayon paglabas naka-Mercedes na. Kaya dapat ibalik at suportahan natin ang Duterte senatorial lineup. Suportahan natin si BP Sara. Sana po piliin natin ang magbigay ng kapayapaan sa Pilipinas at kapakanan ng bawat Pilipino. God bless Philippines. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Brigadier General Orlando De Leon. 14 hours ago, pinost niya ito. Sabi niya, Mr. Martin Blanc. Hindi ko na lang basahin kayo, masama. Read this, basahin mo. So, isinare niya ang manifesto ng The Long Gray Lines. Ang Long Gray Lines, yun ang tawag sa mga PMA cadets and alumni. Yung pag magparada ang mga PMA cadets, yung uniforme kasi nila gray sa pantaas, puti sa baba. Kaya ang tawag, basta PMAer ka, Long Gray Lines. Okay? So, ito, may bagong manifesto ang mga PMAers.
Noong una, meron na naman I think that was November. Ito, panibago. Sinulatan nila, sana mabasa ito ni Speaker Martin Romualdez. Basahin ko The long gray line. Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned retired officers of the AFP and PNP, members of the Philippine Military Academy cadets and alumni, and members of UP Vanguard, and concerned Filipino citizens and taxpayers are compelled to address you regarding pressing issues under your leadership as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives. We firmly believe that your actions or lack thereof have undermined the integrity of the Philippine government and disrespected the trust of the Filipino people. Mabigat yun. Yung ginagawa o walang ginagawa ng speaker, nalalagay sa alanganin ang integrity ng Philippine government. Tapos dinesrespeto ng Speaker of the House yung tiwala ng taong bayan. Okay, tuloy. So there are 4 points na ini-raise up ng mga Premier Generals. First, under your leadership, the national government debt has ballooned to 15.89 trillion as of September 2024. Sa ngayon, umabot na ata ng 16.09 as of December. Despite this alarming figure, you have endorsed a 6.352 trillion budget for 2025, which exceeds the projected revenue of 4.64 trillion by 1.712 trillion. Such fiscal irresponsibility risks bankrupting the Philippine government and burdening future generations with insurmountable debt. So, mabigat na naman to, fiscal irresponsibility. Ang income ng Pilipinas for 2025 is only 4.64 trillion. Ang budget, 6.352. So may budget deficit, mangungutang na naman ng 1.712 trillion. Okay. Oh my God, we'll be back again.